This portion is brought to you by Gamefowl Magazine and in part by Cockfights, Bladed Warrior, and Sabong News. Sa mga ka-agri, para sa usapang agrihan, laging manood ng Agri TV. Hayop ang galing! Hayop sa laman! Hayop sa impormasyon! Hayop sa pangnegosyo! Hayop sa dating! Agri TV! Hayop ang galing! Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Magandang araw mga ka-agri, sa pong umaga na punong-puno ng naglalakihang tao sa agrihan at naglalakihang hayop katulad ng baboy na iyan ang inyo pong matutunghayan. Kaya kami subaybayan dahil andog ko po sa inyo mga kababayan ang amin pong lugar o event na pinuntahan. Ito nga po ang AgriLink, FoodLink at Aqualink 2014 na siguradong magbibigay sa atin ng ligayang talaga namang hinding-hindi kayo mabibitin. Ipapakita ko po kung ano-ano ang mga pangyayari na naganap rito mga ka-agri at hindi lamang po yan ang dapat nyong abangan sapagkat ito pa ang aking mga inihain ngayong agahan at tinapuntikman. Basta agrihan, katulong nyo kami, kayo'y aming susuportahan. Mga ka-agri, ito na ang dapat abangan. Piggery 101, sa babuyang kaalaman, eksperto ang Pigrolac at Univet dyan. Hayop events na back-to-back. Aming pinuntahan, Ambul Anniversary at Pet Blessing. Ating panoorin. AgriLink, FoodLink, Aqualink. Biggest event sa agrihan, pinuntahan namin yan. Sa Happy Pets 101, may mga fancy pigeons na pinagpiestahan. Lahat ng yan sa Agri TV. Hayop ang galing, Season 3 na! This portion is brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. Welcome po sa Usapang Baboy, Piggery 101. Hatid ng Pigrolac at Univet po yan para sa mga hog raisers ng bayan. Pati na rin sa mga gustong pasukin ang negosyong baboyan. Mayaman sa baboyan, basta tama ang pagpapatakbo niyan. Kaya laging tunghayan ang Usapang Baboy, Piggery 101. So magandang umaga po sa ating lahat. Ako si Mariques Sison, Training Specialist sa International Training Center on Pig Husbandry under the Agricultural Training Institute, Department of Agriculture. So ngayong umaga, ang ating pag-uusapan ay pig farming the entrepreneurial way. Ang basic requirements ay yung technical knowledge and skills. Ibig sabihin, ang mag-aalaga ng baboy ay meron siyang sapat na kaalaman at kakayahan. So, ibig sabihin, sana dapat meron siyang konting kaalaman tungkol sa feeding, breeding, and so on. At sa pagdating sa farm, alam din niya kung paano yung pagkakapon, paano yung pag-inject, and other activities done sa farm. At ano pa? Ang isang entrepreneur ay dapat taglay niya yung entrepreneurial abilities and attitude. Ano nga ba yung masasabi natin na katangian ng isang entrepreneur? Sinasabi natin na dapat meron siyang sipag at tiyaga, siya ay risk taker, siya ay madiskarte, marami siyang network and so on, no? Dahil pagka ikaw ay pumasok sa isang negosyo or isang business katulad sa pag-aalaga ng baboy, kailangan mo isang maging matiyaga at saka masipag. At ang huli, napakahalaga para magkaroon ka ng magandang enterprise or magandang resulta ng inyong enterprise is
market. Kahit anong ganda ng inyong baboy, kung wala namang bibili, kung hindi maganda ang presyo, I would say na hindi maganda ang ating kikitain for that period. So, market is a very important basic requirement in pig business. At ang huli is, sabi nga, you must love that smell. Ang isang nag-aalaga ng baboy, hindi nyo sasabihin na mabaho. Dapat sasabihin nyo lagi, amoy pera. We will be discussing the basic concepts on pig farming. So una, very important that we will be discussing is yung housing. So the basic concepts of pig housing. Alam natin that housing or pig housing plays an important role in pig production because this affects the performance of the animals and eventually the outcome of the farm. So it must be noted that when constructing pig pens ay kailangan bigyan ng magandang attention kasi we should always consider yung comfort ng ating mga alagang baboy. And also, let us remember, sa pag-construct ng pig houses is not an easy task. And this requires a large amount of investment. Kaya dapat yung mga pig producers should consider the several factors when putting up their own pig houses. Una, very important yung site selection and building planning. So site selection, again, we have to consider yung availability and accessibility ng ating mga utilities like yung water and electricity. At saka, kailangan tingnan din natin meron ba tayong pagkukuhanan ng feeds. Lagi bang available sa ating lugar? Patalastas po muna tayo. Babalik ang Usapang Baboy, Piggery 101. Konting paalala po lamang. This portion was brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. This portion is brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. You must have a good floor plan and layout ng inyong mga buildings dahil you also have to consider yung expansion in the future. Another important factor that we must consider is yung zoning and permits. So you must check kung ano ba yung mga kailangan na requirements natin bago tayo magtayo ng ating piggery. Bago tayo mag-construct ng ating pig houses, kailangan natin ma-secure yung mga kailangan na requirements like business name registration. So kailangan natin i-register, then barangay clearance, mayor's permit and license permit, and very important yung ECC or Environmental Compliance Certificates. We must also have to consider yung distance ng farm natin sa other farms. So the best location for your farm is as far away as possible. So at least about 1 kilometer from other farms. Bakit kailangan natin na at least 1 kilometer from other farms? Because this will serve as a natural screen in the prevention of diseases. And another thing, para maiwasan natin na merong complaint ng ating neighbors pagka nagkaroon na ng masamang amoy ang ating babuyan. What are the factors that we must consider in building a farm? Una, yung environmental control. So ventilation is very important inside the pig houses. So pigs cannot perform well in poorly ventilated house kasi maapektuhan yung kanilang pagkain, yung kanilang feed intake, then pag stress ng mga baboy, affected din yung kanilang performance. Also, para maganda yung performance ng ating mga baboy, ay meron ding required na temperature. Ibig sabihin, pagka lalo na sa ating mga maliliit na baboy, yung mga piglets, no? Merong optimum temperature na kailangan nila like 27 degrees Celsius or that would range from 24 to 29 degrees Celsius. And for our starters,
ay kinakailangan nila ng 24 degrees Celsius para sila ay komportable. Another requirement is yung minimum labor requirement. Ibig sabihin, sa ating mga workers, when they work in the farm, we have to consider yung nasi-save na labor ng ating mga workers. Another consideration is yung dryness ng ating building. So, it should be constructed to provide dry area for the animals. Ibig sabihin, mas maganda kung ang flooring ay hindi laging basa. So, mas maganda kasi or komportable ang ating mga baboy kapag natutuyo ang kanilang higaan. So, the next factor is sanitation. Sanitation is essential for disease prevention and parasite control. So the pig house should be constructed in a way that they are easily clean. Yung mga pens, pag naglinis ang ating mga workers, ay madali nilang tanggalin yung mga dumi from the pen to the canal. The next factor that we consider is safety. So we don't only consider yung safety ng ating mga baboy, kundi pati yung safety ng ating mga workers. So we have to consider yung height ng walls at saka dividers para yung mga baboy ay hindi sila basta-basta makakalabas sa kanilang mga kulungan. Nagtatapos po dito ang yugtong ito ng Usapang Baboy Piggery 101. Marami pa pong kayamanan ng kaalaman ang matutunghayan. Abangan! This portion was brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. Sa aming hayop events, ako ay nakiselebrate. 2 importanteng dates, okasyong panghayop, ako ay sumugod. Mga American Bully, ambol kong tawagin. Pagka laki-laki, pinarada sila sa 3rd anniversary ng American Bully Incorporated. Hello, good morning. I am John Enerva, President of National Pitbull Terrier Club and Philippine Bully League. Ito yung aming ikatlong taon na pagse-celebrate with FBI Group. Isa sa pinakamalaking kennel group sa Philippines, if not the biggest. Almost every month meron kami show. Ipinapakilala namin yung American Bully and pinapakita pa rin namin yung old breed, which is American Pitbull Terrier, na itong mga breed na merong mga misconception na ang tingin sa breed na to ay medyo matatapang, aggressive. Pero dito sa mga shows namin every month, pinapakita namin dito na hindi sila ganon, na gentle sila, pwede sila sa pamilya, may mga bata, may mga babae. Totoo, malalakas sila, nakakatakot tingnan. Pero hanggang dun lamang po. Ang American Bully, pinopromote namin na isa siyang domesticated at saka pwede siya sa bahay. World Animal Day at piyesta ni St. Francis of Assisi ng lahat ng pets ay nagdagsaan para mabasbasan. Handog ng Philippine Animal Society para sa mga pet owners. Dahil dyan, isang pagbati aking ibibigay. Welcome to the Christian world. Next time, ako naman ang ninong. Pero next time na rin ang pakimkim. Yun muna ay utang. Wala pa kasi si Ninang. Sa uulitin po mga ka-agri, dito muli sa Hayop Events. Ako ay labis na nagpupugay dahil sa pinakamalaking agrihan ng taon, aking pinuntahan, AgriLink, FoodLink, Aqualink, tara na at saksihan! Sa aking pag-iikot, sari-saring agrihan ang nilibot. Umani ng sandamakmak na kaalaman sa pagpunta sa mga seminars. At ang mga kasiyahang hatid ng ating mga kapartners sa agrihan. Pati Agri TV, mahuhuli ba kami? Sa ating kagalang-galang na Secretary Prosi, ako ay nakapag-selfie.
ang mga tao sa matagumpay na event, lahat sila ay present. Mga ka-agri, nandito po kami sa booth ng talaga namang aming kapartner. Pagdating sa usapang baboy lang naman, Univet at Pigrolac, maasahan, the best po yan. Kaya naman, katabi ko na po rito ang aking masasabing kaibigan at hinahangaan ang big boss ng Yunaco. Nakawala pong diliba, gwapong-gwapo, si Boss Rick Alba. Sir, hello po. Good morning, good morning. Good morning po at congratulations po. At alam ko po na kayo ay matagal nang laging sumusuporta pagdating po sa event na Foodlink, AgriLink at Aqualink. Kumusta po ang inyong partnership? We are now more than 10 years as partner with the AgriLink Group. Itong programa ito para sa bayan, para ma-update yung mga farmers, mga aquaculturists, and the rest of the likes. No? Sa mga darating pa ngayong mga taon na yan, ang dami ng boss. Ano pa po yung mga ipapangako natin na mas ikagaganda nitong event? Well, we have assured the organizing committee of AgriLink to bring the latest technology. That's precisely why in the case of Yunaco and Pigrolac, we have no less than the Senior Vice President of ProBimi, Dr. Ken Bryant, who did a lecture. This is to update everybody in the Philippines the latest technology when it comes to hog racing. Maraming salamat po, bossing. Talaga naman pong natuto sila ng husto at ako naman ay humanga sa inyo, kaya naman masasabi ko, sayo na ako. Mga ka-agri, ang kasama ko naman po ngayon ay isa sa mga haliging organizers ng talaga namang napakatatag ng AgriLink event at eto na nga po, 21 years na ngayong taon. Kaya eto na po ang aking iniidolong si Ginoong Antonio Rosel, sir. Good morning at congratulations. Tawagan mo lang akong Tony. Tony, oy! Sir Tony, kumusta naman po yung naging reaction ninyo sa pagsuporta ng mga farmers o mga ka-agri people natin ngayong taon? Nakakapatabang puso kasi yung mga farmers natin at mangingisda, parang open na sila sa pagbabago, sa mas makabago at modernong sistema. Pagdating po sa teknolohiya, ganun din dapat, hindi po ba? O kailangan maninibago sila kasi pati klima umiiba. Di kailangan mag-iba rin tayo. Dati nagtatanim kayo ng Hunyo, ngayon kailangan mas maaga o mas huli. So, pagbabago yan. Kuminsan kailangan ibang variety. Ngayon, mga iba hindi na nirereklamo na mabaho yung babuyan, pinapaalis sila. Ngayon, meron naman babuyan na walang amoy. So, may paraan. Ayan, at nabanggit niyo po yung amoy. Naaamoy ko na po yung tagumpay ng inyong event. Yun naman pong pasasalamat ang siya ninyong ipamahagi sa mga naging bahagi naman nitong ating matagumpay na pagdiriwang. Sa Department of Agriculture at sa aming mga co-organizers, maraming salamat at itong taon ang pinakamalaki so far. Kakakuha ko lang ng informasyon na 8,000 visitors na ang dumalo ngayong araw lang. So, this is very good. And siguradong yung mga iba pang mamimisita rito, makakaani ng kaalaman at contacts. Importante yung contacts. Meron kang mabibentahan, meron kang mabibilhan. Maraming salamat po, Mang Tony. Salamat, Mr. Makata. Dala ko ay kaalamang sapat kasama ang mga haligi sa agrihan sa matagumpay na event na ito. Saludo kami sa inyo! Maraming salamat po at patuloy po nating isulong ang agrikultura sa ating bansa. Mabuhay po ang bansang Pilipinas! Kaisa nyo kami sa adhikaing hatid ninyo dito lamang sa Agrihan Tayo! For the best in authentic Asian dining and catering needs, come to Divine's Grill Asian Cuisine located at Bagbagin, Santa Maria, Bulacan. Only one thing fuels life. Nothing should stop you from giving your best every day. Take Life Oil daily and complete your passion. I feel good.
fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicil magtiwala. Sa gramo lamang, pati rin sa timbang at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. This portion is brought to you by Honey Aid. Enhance your pigeon stamina with 100% pure honey. Magandang umaga! Ito po si Doc Angela for Happy Pets 101. Ang mga nakikita po ninyo ngayon ay ilan lamang sa mga magagandang fancy pigeon na dinayo pa po namin dito sa San Fernando, Pampanga. Isang special na episode na naman po for Happy Pets 101 as we bring you Fancy Pigeon Show. And today, makakasama po natin ngayon ang presidente ng Fancy Pigeon Group of Pampanga under Philippine Fancy Pigeon Federation, si Mr. Anthony Payabyag. Hi sir, good morning. Good morning, madam. Sir, tatanong lang po namin sa inyo kung ano po ba ang advocacy ninyo sa paggawa ng ganitong klase ng event and tuwing kailan po ba ito nagaganap? Actually, kami kasi sa PFPF or Philippine Fancy Pigeon Federation, mga local clubs yan na nabuo. Ang advocacy namin dito na magkasama-sama yung mga fanciers ng Fancy Pigeon at yung mga breeds nila na dinidevelop nila, inaalagaan nila, ma-show natin. Sir, kasi meron din po tayong racing pigeon. Ano po ba yung difference ng racing pigeon sa fancy pigeon? Yung racing kasi, commonly, parang iisa lang yung itsura. More on performance sila, which is distance racers sila. Yung fancy pigeon, maliban sa may mga performing din tayo, pero yung itsura talaga nila iba. Lumilipad din po ba yung mga fancy pigeon? Maraming fancy pigeon. Naturally, syempre, pigeons yan, lilipad. Yung fancy kasi, like yung mga tipplers, ano lang sila, stationary lang yung lipat nila. Nandun lang sa vicinity nila. Sir, since nagbibreed po kayo, no, paano po kayo nagbibreed ng fancy pigeon? Unang-una, yung environment nila, no? Maganda yung mga cages mo, kailangan laging malinis, then supplement. Nabanggit nga po natin, sir, na iba-iba yung itsura nila. May mahabang buhok, may malalaki yung dibdib. Paano po ba yung pag-maintain sa kanila? Usually, yung ginagawa nila, may kanya-kanyang specialty cages sila. Nasa breeder na yun kung paano niya gagawin yon para ma-develop yung mga features ng mga alaga nila. Every breed, may kanya-kanya silang standard. Ano po ba, sir, yung pinapakain nyo usually sa mga ganyang fancy pigeon? Before, pinapakain lang namin yung chicken feeds But ngayon, marami ng mga products na ginawa talaga para sa mga pigeons. Mostly sa fancy naman, yung pinakondisyon namin is yung breeding. Yung breeding feeds namin, yun ang pinaka-importante. Maasikaso ba sila, sir? I mean, kailangan ba silang asikasuhin para ma-achieve nila yung ganyang kaganda ng itsura nila? Yes, number one yung grooming kasi, no? At saka kailangan condition sila, yun nga, yung proper supplement at saka nung proper feeding. Tapos, para ma-develop ng gusto, according to the design nung cage nila, according to the breed. Sir, message na lang po para sa mga gustong mag-alaga ng fancy pigeon. Before sila kumuha ng fancy pigeon, nandyan yung internet. Mag-research sila kung anong gusto nilang breed na alagaan para malaman din nila at magtanong sila sa mga matatandang breeder kung paano yung pag-breed sa kanila. Kasi mahirap na minsan talagang gagastos ka rin dyan, may puhunan din dyan, naturally dapat alam mo yung pinapasok mo. Kaysa ang Royal Mab Enterprise, JP Penabong, Livestock Specialist, at Perfecto Animal Health Product sa Fancy Pigeon Show dito sa Pampanga. Nagpapasalamat po kami sa Farm Freluch Enterprises Incorporated sa suporta ng event na ito. Available po ang mga produktong ito sa Royal Mab Enterprise at nearest poultry supply.
Once again, Doc Angela for Happy Pets 101. This portion was brought to you by Honey Aid. Enhance your pigeon stamina with 100% pure honey. Mga ka-agri, nandito na naman po tayo sa ating pagtatapos at inyo pong nasaksihan ng napakalaking event na naidaos. At ako po'y natutuwa sa inyong lubos. Ito nga po ang talaga namang tinaguriang biggest event sa larangan ng agrihan ngayong taong 2014, ang AgriLink, FoodLink at Aqualink, na talaga naman pong ako ay humanga ng husto dahil marami po ang natuto, lalo na kayo, pati na rin ako, at ang dami ko pang ibinigay na maraming kaalaman para din naman sa inyo yan at inyong natunghayan dito po sa aking programang lagi na nga pong nakakahumaling ang AgriTV Hayop ang Galing Season 3 na po namin. Makata would like to thank the following: Edway Vera Salon, Glitter Photo Court, Dentista ko at Robinson's Place Malolos, My Philippines, available at all Cultura outlets, and Divine's Grill Asian Cuisine.